Magandang araw sa inyo lahat. Malacanang, sangkot nga ba sa isang matinding niknokan dyan sa PCSO? Naku po, patay tayo dyan. Ako, eto na nga. Nagkakalabasan ng katotohanan dito daw sa mga communication team ng Malacanang merong nangyayari at merong kaguluhan. Mamaya kikwento natin yan ha. Pag-usapan din natin yung malupit na ewan ko, kontratang sinara. Ang tanong, sino ho ang nakinapang dyan? Ako, patay tayo dyan. At ang sabi, dahil sa isang bossing sa Malacanang, naglagay ng isang tao sa Malacanang na naku. Ewan ko. Pag-usapan natin to, malaking bulilyaso na naman to. Hindi pa nga tayo tapos doon sa issue ng doon sa budget, doon sa nakawan sa budget ng kamera. Naku, hindi, eto na naman. Patay tayo talaga. Alam mo, dito sa dito sa bansa natin, meron ata silang contest Paramihan na makakulumbat. Hindi, totoo. Sa tingin ko, paramihan sila makukulimbat dito sa gobyerno natin hindi papatalo Sabi siguro nung executive branch. Ang lagay kayo lang, ganun. Hindi ba pwedeng lahat tayo may blessings? Parang ganun na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Naku, nakakatakot naman ito. Talagang ubus na ang pera ng bayan. Hindi, alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo Sa dami-dami ng pera ng gobyerno natin, sa dami-dami ng nalulustay na pera ng gobyerno natin, sana maganda na buhay ng mga Pilipino, no? Sana maganda na mga kalagayan ng mga health system natin, Sana maganda na ang kalagayan ng ating mga government-owned institution, no? Pero wala Ayun na, dahil sa kulimbat kaliwat kanan. Tayo yung pinaka-squatter na, di ba? Totoo naman tayo yung pinaka-pangit na masasabi natin na bayan Kasi dahil nga sa kaliwat kanan ng kulimbatan Di maganda ito. Ano ba pinagsasabi mo, Banat Bay? Hindi, kasi ganire. Alam nyo, meron na naman pong balitang lumalabas ngayon na tila merong isang executive na nakakuha ng isang napakalaking kontrata. Naku po, patay tayo dyan. Tapos ang siste, in-appoint. Naku po, patay tayo dyan. Talagang matindi ho ito. O pag-usapan na natin simulan na ho natin muna dito sa isang balita ng politiko. Ito. Pag-usapan natin tong balita ng politiko. Ayan. No. Una, ito muna bago tayo pumunta dun sa kontratang mala swerte. Bakit swerte? Kasi galing sa PCSO. Alam mo naman swertehan dyan di ba? Sabi dito, the turmoil within the Presidential Communication Office shows no signs of settling with newly appointed communication secretary. Ito unang lumabas Para sa konteksto nyo lang. Ito muna yung unang lumabas bago yung pangalawa. Okay? So ilang araw na itong nakikita ko at ito na nga lumabas na ho itong una. Ito. Yan. Okay, ano po ba yan? Tingnan nga natin kung ano ba sinasabi niya. Mag-comment kaya ako. Ayan. Ayan, ito yon. Ito. Basahin natin yan. Ito. Ayan. Ito nga, power struggles and conflict of interest. Chaos rock Marcos communication team. Pinasok nyo kasi si vlogger Castro Magugulo talaga yan. Eto. Sabi dito, yan. Etong si Ruiz, si Jay Ruiz, yan ang bagong Communication Secretary, PCO, ang head ng Presidential Communication Office, na si Jay Ruiz. Taga saan po ba? Taga-asa yan. Dati po daw yan taga ABS-CBN. A former broadcaster reportedly had business dealings with government agencies before his appointment. Naku po. Including a contract with state-run PTB. Nako, may kontrata pala siya sa PTB. Sabi dito, ang in-scoper, ibig sabihin yung nag-scoop, said, itong si PTB General Manager Toby Nebrida has already threatened to expose active government contracts linked to a company linked to Ruiz and his business partner Ana Puod. Okay, so si Nebrida, yung general manager ng PTB, nag-threaten na expose ko ito. Okay, ito yung before iba pa yung lumabas ngayon. Okay, so ito yung before, sabi niya may i-expose ako. Okay, tungkol dito kay Ruiz at kay Ana Puod, a former producer for ABS-CBN. Naku po, talagang kinuha nila from ABS-CBN and TV5. What shortly lived stint as General Manager Government Official Television under the Marcos administration. Si Ana Puod din pala naging General Manager. So magkakakuntsaba sila dyan. General Manager ng isang TV station under Marcos administration. Tandaan niyo, hindi lamang po kasi PTV4. Meron pang IBC13. Okay? Puod is reportedly eyeing a comeback at PTB. So gusto niya daw niya bumalik sa posisyon. But Nebrida is supposedly adamant about keeping his post. So talagang si Nebrida, syempre, yung nakaupo, alam naman, bibigay ko sa itong madali. Pahirapan kita. Kwento yun. It remains unclear whether Ruiz and Puod have divested from their media business before assuming their posts in the PCO. So ito mga to,
parang ang dating hindi naman po pala to parang mga media. Ibig sabihin, media na may negosyo. Patay tayo dyan. Kaya naman pala yayaman ng mga media, no? Pumapasok din pala sila di umano sa mga kontrata sa gobyerno. Meanwhile, an order from E.S. Bersamin directing all presidential appointees in PCO to step down has triggered a scramble for survival. Employers are said to be pulling every string possible to return their position or even secure promotion. Ganito kasi yan. Lahat pinabababa. Ibig sabihin na lahat po sabi kailangan mag-resign. So kasama na ho dyan, malamang si Nebrida. Kasi tandaan niyo, ang PTB is under government. So lahat kasi yan nasa ilalim ng PCO. So lahat po yan. Alam niyo ba na ang daming attached agency sa loob ng PCO? As in, sobrang dami. Meron pa nga yung printing. Alam ko ha, printing sa passport. Ang dami ho talaga. As in, pag binakante yan, ang dami hong matatanggal. Sigurado ko, ipapasok nila yung mga tao nila. So pag pinasok nila yung tao nila, ano kapalit nun? Yun ang tanong dyan. Tandaan ninyo, utoso ito ni Lucas Bersamin. Bakantin nyo lahat. Tapos mag-a-appoint kami. Naku po, patay tayong bata tayo. So kaya nga ho, yung titulo natin, Malacanang, di ba? Kasangkot nga ba? O, yung Malacanang, meron bang kickback na naganap dito sa bagong issue na ito? Kasi, tandaan ninyo lahat po dito, pinatatanggal. Lahat po alis muna. Tapos i-appoint lang nila kung sino yung nais nila. Yung nais nila, paano kung may kontrata sa gobyerno? Yan kaya ay meron kayang komisyon kaya yung mga kinauukulan? Hindi, isipin nyo mabuti. Kung kayo nag-iisip, isipin nyo na mabuti. Pero kung hindi kayo nag-iisip, huwag na kayo mag-isip. Amid the backroom negotiation, Anis Cooper claims E.S. Lucas Bersamin still has the final say who stays and who goes with the PCO. Nako po. Beyond the internal upheaval, Ruiz faces an even greater challenge managing the administration's messaging at a critical time. President Ferdinand Marcos' approval ratings decline and pressure mounts to strengthen the government public image. Akala siguro nila sa gagawin nilang pagtanggal, aside from merong kikita, di umano, siguro akala nila maibabalik nila yung approval rating na dumadaus-dus na. Kung ako sa inyo, ilagay nyo dyan yung mga higot puwet ni Marcos, yung higot tumbong ni Marcos. Marami dyan, yung mga vlogger na higot tumbong ni Marcos. Yan ang ilagay nyo dyan. Hindi magre-reklamo yung mga yan. Pakainin mo lang na ensimada yan. Pakainin mo lang na ensimada yan. Okay na sila dyan. Gago! Ganyan ka-cheap yung mga yan Tignan mo, mga itsura pa lang, wala na sa hulog di ba? Bigyan mo lang ng kapiraso yan. Ang papayag na yan. Hindi, totoo. Kasi yan ang talagang pinabili mo ng suka, pagbalik vlogger na. Ito pa. Ruiz is the fourth PCO chief account appointed by Marcos in 3 years. Isipin mo, in 3 years, 4 na beses na napalitan. Meron talagang problema. Huwag na tayong maglokohan. May problema sa loob ng PCO. May gustong mag-magic dyan. Kasi alam mo, itong huling inalis nila, hindi naman inalis, sorry. Nag-resign. Magaling po yun Mapakagaling na tao ho nun. Napakagaling na tao nun, pero bakit nag-resign? Kasi malamang, maprinsipyo kasi yun Malamang hindi siguro nag-bend, di ba? On Monday, Nebrida issued statement denying the threat allegation as well as affirming support for the new PC. Naku, syempre. Hindi, sa totoo lang yung mga ganyang pagde-deny, alam naman natin yan sa Malacanang. Iba yung sinasabi sa ginagawa. So alam na natin yung matik yan. Sabi dito, I condemn in the strongest possible way an article online news outfit Politico.com claiming that I'm threatening to release information relating to government contracts entered into by recently appointed Presidential Communication Office. Nako, yung problema, ngayong araw nito, kasi sinabi dito, may tinitreaten daw. Pero ngayong araw na to, lumabas yung kontrata na yon. Nako po, patay tayo dyan. I also categorically stated that I support the appointment of Secretary Ruiz, fully knowing his capability and competence to head. Naku, narinig na namin yan. So, Banat Bay, ano yung sinasabi mo? Kasi ito, day before to medyo nung isang araw pa to na lumabas. Okay? Lumabas to nung isang araw pa na sinasabi tinitreaten daw o nagkakaroon daw. According to Politico okay? Meron daw tinitreaten na itong isang si Nebrida, yung GM nila, dito sa pag yan, itinuloy-tuloy nyo si Ruiz, ano namin yan, may ilalabas kami. Parang gano'n ang sinasabi. Okay? Ngayon, dininay naman ni itong si Nebrida, yung general manager ng PT before. Okay. So, okay na sana. Ang problema may lumabas ngayon. Yun ang problema, Brad. Kasi, sabi nga, hindi mo may tatago yan. Delicates ka dyan. So, may lumabas ngayon. Ito yung lumabas ngayon. Ngayong araw na to. Na malupit. Ito.
Hindi yan. Ito. Yan. A media company, okay. A media company co-founded by former ABS-CBN reporter Jay Ruiz secured 206 million. Naku po, patay tayo dyan. Na kontrata from PCSO. Naku po, jackpot. Ako. Gago! From the Philippine charity o PCOs in the last quarter of 2024, just months before his appointment. Naku, basahin nga natin to. Parang tumama sa loto si Jay Ruiz. Naku po, halakbakan. Naintindi nito, ito ha. Ayan na, ito yun. Ito yung article na yun. Basahin natin tong article na ito ha. Ito daw, according to Politico.com ha. Baka na naman magkamali kayo ng quote ha. Hindi po ako nagsabi, Politico.com. A media company co-founded by former ABS-CBN reporter ka lang. May company ka na ngayon. Ang lupit mo, Brad. Jay Ruiz secured 206 million worth of contracts. Naku po, ang lupit mo. May pag-asa pala kaming banateros na maging mga negosyante. No? Pambihira. Contracts from PCSO in the last quarter of 2024, just months before his appointment. Digital 8 Incorporated. Naku po. In partnership with the state-run Intercontinental Broadcasting Corporation, IBC. Yan yung IBC 13. So, Digital 8, yung pagmamayari niya, sabi dito, at yung IBC 13, won ay 78.5 million contract for the production, television transmission of PCSO. Ba't hindi ba natatransmit yun? Production? Ganyan kamahal? 178? 78? Anong klaseng production to? Tapos, transmission of PCSO, Lotto draws and other games according to Notice of Award. 178 million. Bakit naging 206? Kasi last year lang, ito naman. A separate notice of award dated December 20 showed that Digital 8 Inc. secured another 27 million for the production and placement of digital promotional videos. Promotional videos? Putya, AI mo lang yan. Libre lang yan eh. Ang dali-dali gumawa ng promotional videos eh. Hindi naman, sige, sabi mo na may monthly na bayad. Magkano lang monthly? Wala pang 1,000. Di ba? Monthly na bayad. Pero ito, 27 million. Abay, ang lupit. Makapagtayo nga ng production. Banateros Inc. Puro tattoo pala, no? Banateros Inc. Banateros Incorporated. Tapos papasok tayo sa negosyo, no? Ang laki nito, Brad, oh. Mantakin mo, 206 ang total. Ayan, 206 million worth of contracts. Ang lupit mo. Bago ma-appoint na communication secretary. Sandali. Napapaisip tayo dito na maigi. Medyo napapaisip ako dito. Ito pa, Ay! May sangkot na vlogger. Pambihira. Oy, ano to? Digital 8 also owns DATV, a free-to-air television channel that began broadcasting in November 2024. Its programming includes content from third-party producers such as Geng Geng Networks led by creator Boss Toyo. Putang ina shit. Ano to? Its programming includes content. So, sandali. So, merong content na nanggagaling kay Boss Toyo. Nilalabas lang niya yun sa social media, YouTube eh. Itong Geng Geng Network, meron daw nilalabas na content. Okay? Sa True Digital 8, yun yung kanilang parang middleman, Digital 8. Kumukuha ng content kay Boss Toyo. Tapos, Digital 8. So, ibig sabihin, puta shit. sorry. Pwede. May pag-asa pala mga banateros dito. Grabe ang kitaan dito So ngayon, taga-produce na ngayon ng content si Boss Toyo para sa Digital 8, para sa IBC. May project. Yung project magkano yon? 27.52 million itong last December lang. Iba pa yung dito, itong 206. So meron pang 27 million. Nako, patay tayo dyan. Kaya naman pala, di ba may bali-balitan tatakbo ito si Boss Toyo, biglang hindi na tumakbo. Ay, sus, alam na. Kaya naman pala, minsan kino-content din niyang nako. Wala na. Yan ang dapat ipatawag sa camera kung talagang gustong malaman magkano kinikita. Di ba? Kasi alam ko naman yung mga bentahan dun sa niya, di ako naniniwala dun eh. Dun sa mga benta-bentahan niya dun, di ako naniniwala dun. So, naku, dapat, hindi ito, malamang wala namang kinalaman si Boss Toyo dito. And in fairness, sa tingin ko, wala naman siyang kinalaman
doon sa kinita o itong 27 million na ito. Wala siyang kinalaman, hindi siya ang kausap, yung Digital 8 ang kausap. Pero wala siyang kinalaman, pero malamang may pakinabang siya. Bakit? Kasi yung programming, nakasulat to, it includes content from third-party producer as Geng Geng Network. So, wala siyang kinalaman doon sa deal, pero nakinabang siya. Yun ang sinasabi ng balita. Tanongin natin si Boss Toyo kung talagang nakinabang ba ito si Boss Toyo. Diba? Nakinabang kaya siya sa government project? Ba, malaman natin. Malaman natin yan. O, sige, tingnan natin. Hindi, ako, bukas ang aking YouTube channel para dito sa kay Boss Toyo kung gusto mo magpaliwanag kung anong kinalaman mo dito. Kasi binanggit ka ng Politico.com. Hindi po ako nagbanggit sa inyo. Si Politico.com, sinasabi dito, sa kontrata mo sa Digital 8, okay? Itong DATV, which is merong kontrata sa PTB. Not PTB. May kontrata sa gobyerno na umaabot ng 206 million. Okay? Yan daw ang inaabot, 206 million. May kontrata dyan, ang Digital 8. At ang isa sa mga producer, okay, ay kayo daw, Geng Geng Network. Ayan nakasulat. Led by content creator Boss Toyo. So, ang tanong, ikaw ba ay may pakinabang dyan sa nangyayari? Isang tanong yun. Pero meron pa tayong ibang tanong. Ikaw, J. Ruiz. Yan, dito tayo. Bakit ang kapal ng mukha mo kung totoo ito? Bakit ang kapal ng mukha mo kung totoo ito? Na ikaw ay merong partnership sa gobyerno na natanggap na umabot sa 206 million. Ayan yan ang sinabi nitong Politico.com. Sabi, may media company co-founded by former ABS-CBN reporter J. Ruiz, 206 million worth of contract from PCSO. Etong 2024. Kung totoo yan, ang kapal naman ng mukha mo. Tinanggap mo pa talaga yung appointment. Yan yung unang anggulo. Kasi maraming anggulo ito, mga kababayan. Maraming anggulo to. Ang pangalawang anggulo dito, hindi kaya yung nag-appoint sa'yo ay may pakinabang din? Gago! Hindi, nagtatanong lang naman po ako. Hindi kaya yung masasabi natin nag-appoint sa'yo na bilang PCO secretary ay may pakinabang dito sa milyong-milyong kontrata na ito? Kasi parang ang pwedeng maging anggulo o possibility, I'm not saying it is fact, possibility, meron kayong kasunduan. Di umano o alleged na kasunduan doon sa nag-appoint sa'yo. Hindi, basta appoint ka, secretary ka, may project ka, pero alam mo na. Kasi sobrang lakas mo, mantakin mo. Nakahasara ka na ng kontratang umabot di umano ng 206 million sa PCSO. Tapos ikaw pa ang naging communication secretary. Aba, tindi mo, brad, Kinuha mo na lahat. Hindi mo tinaran si Attorney Claire Castro. Malay mo naman banat bay. Kasi yung mga ganyang bumabaluktot ang prinsipyo sa buhay. Hindi, kasi may banat siya dati. Naalala niyo yung video niya? May banat-banat siya dito kay... Bakit kaya in-appoint ni Marcos si Gadon? Bakit kailangan na maraming advisor? Mga ganyan. May mga banat-banat siya kay Marcos noon, di ba? Tapos ngayon, grabe kumakahimod puwet ni Marcos. Talagang kahit i-deny niya na hindi siya attack dog, defense dog lang daw siya. Kasi hindi naman daw siya umaatake, dumidepensa lang siya. O di sige, di-defense dog. Ito si Madam, talagang wala na sa hulog Kahit bumabanat siya dati, ngayon nagbago na niya. Kasi pag mga ganyan bumabanat, biglang nagbago, mukhang delicate siya Mukhang delicates. Ano sa tingin niyo, mga kababayan? Kasi maraming anggulo dito Marami talagang anggulo makikita nyo dito. Mantakin mo, ikaw na yung nakatanggap ng matinding kontrata, 206 million na hindi naman natin nararamdaman. Nagbago ba? Gumanda ba IBC? Naging masasabi mong dekalidad? Masasabi mong international ang datingan? Makikita mo yan di ba? Ganun ba? Wala lang, walang nangyari. Parang ano ba to? Ano man nangyayari dito, Parang ganun lang di ba? Hindi natin alam Di ba? Ano kaya sa tingin niyo talagang nangyari dito? Tapos ito pa. Meron pang hindi, kasi importante ito Kasi dati, ito yung kay Boss Toyo, importante itong malaman natin. Kasi dati, di ba may kinikwento ako sa inyo tungkol sa isang tao na nagre-recruit ng mga vlogger para pumpuriin, palakpakan ang administrasyon kahit puro palpak na.
Naalala nyo nun, may kwento ako sa inyo nun. I think it was 2 years ago. December yun, kinuwento ko sa inyo na nasa Japan pa tayo. Nakatanggap ako ng tawag sa isang sikat na vlogger. Hindi ko na lang papangalanan yun. At sinabi niya, nire-recruit ako ni Tutu. Ulang ng 3 kasi 3 ano yun. Tama, 3. Nire-recruit ako ni Tutu. Nire-recruit niya ako. Bakit? Anong gagawin niya? Basta, kampihan ko daw si Tamba, tapos banatan ko daw si Sara. Anong mapapayo mo sa akin? Kasi ginagalang kita bilang political vlogger at kaibigan ko. Sabi ko, wala namang problema. Ito, diniretso ko. Sabi ko, wala namang problema kung gusto mong maghatid ng balita ng gobyerno. Wala namang problema dyan. Wala namang masama. Pero kung babanatan mo lang si VP Sara Duterte dahil inutos sa'yo, asahan mo, babanatan kita. Ito, sinabi ko sa kanya yun. Asahan mong babanatan kita at yari ka sa akin. Durog ka sa akin. Dahil alam kong kapasidad ng utak ninyong mga hip-hopper. Tapos buti na lang hindi tumuloy. Pero meron siyang binabanggit doon. Meron silang leader na nagre-recruit daw ng mga kilalang social media influencer. Tinanong ko, sino yon? Tutu. Sabi ko, sino kaya yon? Ang tanong, ito lang tanong ko lamang ito, Boss Toyo. Boss Toyo, ikaw ba yon? Ikaw ba yung tinutukoy ng isang kaibigan ko na gumigit na between vloggers and the camp of the Marcoses and the Romualdez? Ikaw ba yung nagre-recruit ng mga social media influencer para purihin ang administrasyon na to at banata ng mga Duterte? Boss Toyo, nagtatanong lang ako sa inyo. Ako, parang di naman ako naniniwala dun. Parang lang naman. Kasi dami mo naman pera. Kitang-kita naman sa mga bling-bling mo. Hindi ko sure kung tunay yan. Alam, di bagay Hindi. Nakita naman sa mo, mukha ka namang mayaman. Pero mukha lang naman Marami kasi dyan yung mukhang mayaman. Mukha ka lang naman mayaman. So parang I don't think you would accept, di ba? I don't think you would accept such job na maging bugaw. Hindi kasi ganoon ang dating bugaw ka, taga-recruit ka ng mga social media influencer. Ako personally mukhang hindi naman ako siguro papayag na bugaw. Mukha bang bugaw si Boss Toyo ng social media influencer? He does look like a pimp. He does? Question po yan Mali. Does he look like a pimp? Kasi naman ba unahin mo yung verb? Asensya na, absent ako nung tinuro yan Hindi, ako nagtatanong lang ako sa'yo, Boss Toyo Ikaw ba ay bugaw ng mga social media influencer? Kasi may nagkwento lang naman sa akin. Dito, tila meron kang negosyo. Tila nakapasok ka na sa government. Kasi ito, government project ito ng Digital 8. Okay? DATV, a free-to-air television channel that began its programming, DATV. Hindi siya nakapasok totally, okay? Just in fairness, para lang itama natin ng tamang-tama. Hindi po nakapasok si Boss Toyo ng PTV4 or ng IBC. Ang connection lamang po ni Boss Toyo dito, according to Politico, its programming includes content from third-party producer. Ito, ano yung programming na yon? Yung DATV. Ano yung DATV? Itong a free-to-air television channel which is not under the government. Okay. But, since ang may-ari ng DATV ay ang Digital 8, which is, ang sabi nga dito, ay ang authorized representative, ito, the document identified as JB Ruiz, o si J. Ruiz po ang representante ng Digital 8. So, connection, Digital 8, represented by J. Ruiz, PCO Secretary, which nakatanggap ng ganito kalaking ay nakalaking 206 million worth of contracts mula sa PCSO. Ayan. Ang tanong, meron kayang koneksyon si Boss Toyo na ngayon sa loob ng gobyerno? Naku po. Boss Toyo, baka gusto mo magpaliwanag. Open po ako dito. banatbyofficial@gmail.com. You are free to air your side, Pwede, malaya po kayo. Ako, hindi ako yung nahuhusga agad-agad Although may lumabas na po kasi talagang contract. Hindi ko na lang ilalagay dito kasi delicates Hindi ko alam kung paano nakuha yung kontrata na yun Delikado na. Meron lumabas na contract na talagang merong contract na umabot nga ng ganito kalaki, 206 million with PCSO.
Ngayon, I do not know kung saan po nila nakuha yung contract, so hindi na natin nilalabas dito. Pero dito, napakalinaw na sinabi ho ng Politico, this website, politico.com.ph, na tila antindi ng jackpot mula sa PCSO ni Jay Ruiz. Na ngayon, I'm sorry, not ngayon pala. Dati pang merong kontrata kay Boss Toyo. Ayan po, nakasulat no. Malinaw po. Wala po tayong iniimbento, wala po tayong chismis na ginagawa o fake news na ginagawa. Atin lamang pong binabalita ang sinabi ng politico.com.ph at itong balita na ito ay nasa ano naman po yan, social media. Lumabas naman po sa social media yan. Ito po ay mababasa ninyo sa politico.com.ph. Makikita nyo lahat ng mga pangyayari dyan. Ang tanong ngayon, asa na yung 206 million na yun? Nagbago ba yung IBC? Gumanda ba? Kasi kung ganyan, ako bigyan mo ako ng ganyan, ako po. Hindi, ito walang biro to Bigyan mo lang ako ng 5 milyon. Pagagandahin ko yan, network nyo. Oh. Baka mamaya gawin nila. Banat ba ito 5 milyon? Hindi, totoo. Kitang-kita naman natin kung maganda o hindi. Hindi, alam mo kaya mga kababayan, ang hirap po talaga ng sistema ngayon sa ating gobyerno. Kaya titingnan mo, sa ibang bansa, bakit pag government-owned building, government-owned corporation, ang ganda, ang laki, ang ayos. Alam mo, nagpunta ako itong nakaraang, I think it was November, if I was, last year pala, sorry. November or December, I'm not sure kung anong specific date. Pumunta ako sa Japan Immigration kasi may nilalakad ako doon. Alam mo, pagkita ko ng Japan Immigration, una, ang ganda nung lugar nila. Yung city nila, kung saan nakalagay yung Japan Immigration, hindi ito yung city na pang red light. Ito yung parang mga business city, parang mala BGC ang datingan. Ang ganda. Ang laki. Pagpasok mo, hindi yung kaliwat ka ng maingay. Yung para, alam mo yung pagka pumasok ka sa mga government building sa Pilipinas, makikita mo sa tabi-tabi na ang gulo-gulo, ang ingay-ingay, kaliwat ka na ng sumisigaw, fixer, tapos yung security guard na akala mo umasal parang pulis. Di ba, may mga ganun Ikaw naman banat ba? Oh, totoo. Hindi mga government building para ho talagang naintindihan ko yung mga nangyayari sa mga security. Alam niyo kung bakit ganun? Parang umasal sila, parang pulis. Paano kasi ang kukulit din ng mga tao? May nakasulat na nga doon, tapos magtatanong pa. Hindi, kasi magulo rin naman. Talaga magulo yung sistema. Halimbawa na lang si LTO, di ba? May window 1, window 2, window 3, window 4. Ba't di na lang pinagsama-sama? Pagpasa mo doon, eto, this is how foolish itong mga government institution natin. Papasok ka ng unang papel. Punta ka, window 1. Pasok ka ng window 1. Pagpasa mo, kukunin mo. Pakipasa doon sa window 3. Katabi lang naman yan. Kukunin mo, babalik mo sa window 3. Kasi Barang Cristobal, sabog pa yung speaker nun. Barang Cristobal. Tapos, kukunin mo window 3. Sir, pakilagay sa window 4. Katabi lang din niya yung window 4. Ito naman ikaw, para kang tanga. Window 4. Di ba? Hindi nyo napapansin? Hindi, ako nga natatawa ko Bakit di nyo na lang sa window 1, pinasa mo na. Kumpleto na yung papel. Magkakatabi naman kayo, ipasa mo na lang. Tapos doon sa dulo na lang, doon na lang, okay, tapos na, ito na. Pipicturean ka na, tapos release na. Hindi Iba pa yung magbabayad ka sa cashier. Ito, para kang tanga babayad ka sa cashier. Di ba? Pagbayad mo sa cashier, lilipat ka na naman. Paglipat mo, doon ka pipicturean. Sige, tawag salamat. Bukal yan, punta ka, putang na mo. Gano'n. Gano'n din, di ba? Tapos sisigaw na naman, Barang Cristobal. Gapresito window 5. Barang Cristobal. Pagpunta mo sa window 5, doon pala matatanggap yung lisensya mo. Bakit di na lang pinagpasa-pasahan nila doon, tapos na, para isahan na lang. Pasok ka sa window 1, picture, tapos yung print. Tapos, okay, salamat, umpo ka na dyan, animal ka. Tapos after nun, ito, release na. Tapos ang usapan. Diba? Ganun. Ano itsura ng government, natin? Institution. Ang gulo-gulo. Alam niyo kung bakit? Corruption. Pinahihirapan so that maglagay ka na lang sa mga fixer at para bumilis ang sistema ng pagkuha. Kasi makikita mo, may nakita kang milyonaryo, yayamanin na nakaupo doon? Wala. Tama, mali. Diba? Kasi kailangan kumikbak kumita yung mga nakaupo doon sa Kaya pahihirapan ka. Sige nga, tanongin ko kayo. Gaano kaganda ang ng itong IBC at saka PTB? Pero alam ko, gumanda yan noong panahon ni Pangulong Duterte. Gumanda yan mula sa bulok na bulok. Kakwentuhan ko mga pinuno dyan Gumanda talaga yan. Ngayon, umasenso na ba? Gumanda pa uli? Wala. Bakit ang laki nito? 206 million. Anong para sa inyo to? Para sa content? Ha? Tapos ang isang magbibigay ng content, si Boss Toyo. Ganun ba ho yun? Ganon? Bakit? Hindi.
Ako hindi ko naman nilalait ang content ni Boss Toyo. Hindi ko naman nilalait kahit ganun. Pero masasabi mo bang malaki? Ganun kalaki? Babayaran para sa mga content? 206 million, umabot na yung kontrata? Kaya nga gumawa ng content nun ng... Hindi ko sinasabing pupunta ito kay Boss Toyo. Ulitin ko, hindi ko sinasabing pupunta lahat to kay Boss Toyo. Hindi lahat. Hindi. Pero kung maglalabas lang siya ng content, kasi remember, pinaliwanag natin, yung content hindi nanggagaling, hindi direktang may kinaugnayan ang production ni Boss Toyo doon sa sa kumpanya. Wala nga ako sinasabi. Ang third party pa lang siya. Sabihin meron pang iba, Digital 8 tapos siya. Pero yun nga ang tanong diyan, mga kababayan. Worth it po ba? Yan 206 million na yan. At sino ang kakuntsaba nito? Kung sakasakaling totoo na nagkaroon talaga ng pirmahan, sino ang kakuntsaba ni Jay Ruiz? Diyan sa Malacanang. Kasi imposibleng makatanggap ng ganito kalaking kontrata ito nang walang basbas ng Malacanang. To the point nga na siya po ay na-appoint pa. Ganun siya kalakas sa Malacanang. Alam nyo, isa yan sa mga critical, lalo na ngayon, sabi nga, dumadaos-dos na ang rating ng presidente. So critical ang pagiging sekretary ng PCO. Ibig sabihin, malakas ka talaga pag ikaw ang sekretary ng PCO, which is also under the office of the president. Directly under the office of the president ang PCO. Malakas ka, malapit ka talaga sa Pangulo o dun sa asawa. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang nagdidesisyon. Ang tanong, may Koreano kaya dyan? Ano na naman yung Koreano mo, banat bay? Alam mo na mga Koreano? Hindi, dyan sa 206 million, meron kayang Koreano dyan? Yun ang tanong. Ano yung Koreano, banat bay? Hindi nyo ba alam? Para sa mga hindi nakakalam ko ano yung Koreano, eto, sa paliwanag ko na. Magkano riyan ako? Magkoreano ako. Yun. Magkano, pinaikling magkano ako dyan. Magkano ako riyan. So, Koreano. Magkano ako riyan. Nagets mo, magkano ako riyan. Korean. Yun. Ano mo ba? Gulo-gulo mo kausap ha. Magkano ako riyan. Magkano kaya? At sino yun? Sino kaya yung nakinabang sa Malacanang? Sino ba nag-a-appoint dyan? Si Marcos. Si asawa niya, Lisa Marcos. Si Romualdez. Alam naman natin, ang lakas din yan. At si Bersamin. So, sino kaya dun sa apat na yun? Ang Koreano? Sino sa kanila ang Koreano? Isulat nyo dyan sa baba. Sino sa kanila ang Koreano? Sulat sa baba. Okay. Maraming salamat po. Kung po si Banat Bay.